Bangsamoro nagmarcha sa Mindiola, larawan ni Sap Lagdameo pinunit bilang protesta. Hindi natin ganong kilala itong mga personalidad na to, pero sa Mindanao, sikat yan si Lagdameo dahil ano yan, no? Taga Mindanao. Davao mismo. Nagmarcha sa Mindiola, tinatayang 1,000 Bangsamoro mula sa iba't ibang grupo upang tutulan ng umano'y pakikialam ng pambansang pamahalaan sa pamumuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa gitna ng programa, pinunit ng ilan nagprotesta ang larawan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Kung di ako nagkakamali, dating ano to ni Don Solueta, no? Ayan, bilang simbolo ng pagkondena sa nila'y pangimasok sa usapin ng Bangsamoro. Partner, ano masasabi nyo rito na ayaw nila na sobrang pakikialam? Partner, ikaw, Muslim ka eh. Ano kasi daw ang usap-usapan dyan mga partner masyado daw ang pinakikialaman ni Lagdameo yung yung pamunuan dyan sa Bangsamoro mga partner. Kaya sa kanya pala galit. Oo, hindi, may mga nga doon, may mga bit-bit nga silang placard partner. Lagdameo Salot. Na nakalagay. Ganyan kalaki galit ng mga kababayan natin mga Muslim kay Lagdameo. Lalong-lalo na doon sa lugar na yon. Partner, ito, tanong ko lang. Sa parte kasi ng inyo, Mindanao, nakarating na ako dyan, no? Muslim area tapos Christian area. Ngayon, partner, yung sinasabi mo ba na pagpupulit kay Lagdameo, bilang pangingialam niya, pero yung mga Muslim naman, yung kapatid natin Muslim, sumasang-ayon sa gobyerno. Tama ba ako? Oo, kasi, natural, susundin talaga nila ang gobyerno. Okay, kung sinusunod nila ang gobyerno, ano ba't pakikialam pa ito si Lagdameo? Bakit hindi Yun nila na nga hayaan na pamunuan itong, itong mga taga Bangsamoro? Oo. At total naman, basta kinikilala po nila at nirespeto ang konstitusyon at ang batas ng Republika ng Pilipinas, pabayaan po natin ang kultura po nila para hindi masabi yung mga mayaman, di ba nakakaugalian yan, yung mga, may mga mayaman kasi dito, kinakawawa kami dito, kaming mga Moro, di ba? O, inaagawan ng mga lupa, bla 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 bla, yan, pinangingilaman kami. Ito pumapasok si Lagdameo. Kaya, para kay Lagdameo, talagang lang yun. Para tama lang na makita nila na punitin ang kanyang larawan. Tama ka dyan, partner, na yung BARM ay ginawa yan para sa kultura nila. Kultura partner, nila. Bisnak. Partner, yung mic ko, huwag mong apakan. Ayaw ka pagsalita eh. Partner, ako Simple eh. nung unang rally nila, partner, sa Mindanao, ang dami nun, partner. Siguro mga 35 to 40,000 lumabas, partner. Ganun kadami, partner. Nung nakarang buwan lang yan. Oo, para wala pang isang buwan. Oo. Tapos, partner, nagulat tayo. Ganun na karami, Ganun hindi pa karami, pinansin. partner. Oo. Ako nga lang siguro nag-content nun, partner. Oo, hindi talaga. Ronaldo nun Oo, nagtitrending ako noon, partner. Nasundan ko yun kasi nga, ang kanilang ipinaglalaban, huwag kayong makialam sa amin. Yung. Kasi nga, Autonomous nga sila. pinasa nga ho yan ni former President Duterte, para sa mga kapatid nating mga Muslim, para meron silang sariling gobyerno na sila mismo ang mamamalakad. Partner, ang problema kasi itong gobyernong Marcos nakikialam sa katauhan ni Sap Lagdameo. Mantakin mo, partner, yung dati nilang chief ministry na si Murad, biglang tinanggal, partner. Sino nagtanggal? Gobyerno. Si Marcos. Tinanggal, partner, at pinalitan ng Muslim din naman, partner. Pero yung pinalit, kontrolado nila. Tao nila. Kaya ngayon sumisigaw itong mga kapatid nating mga Muslim na ibalik si Murad. Huwag kayong makialam at hayaan ninyo MILF to, partner. Binigay ito sa MILF, partner. Itong Bangsamoro BARM. Na sila dapat mamalakad dito para ito sa kanila at sila ang bahala dito. Walang dapat makikialam na hindi Muslim. Ang problema, ang gobyerno, masyado nang nakikialam. Maganda naman yung takbo ng BARM, partner sa panahon ni Murad. Maganda talaga. Kita mo tawi-tawi ngayon, pwede mo na pa sila. Hindi na nakakatakot maayos yung mga infrastructure, partner. Nagkaroon talaga sila ng progresibo sa BARM. Ang problema, ginulo ng gobyerno. Dalawa nga sila, partner, dito, partner, ang binibira ng BARM, kapatid nating mga Muslim, si Lagdameo at yung isa pa,
dating opisyal din ng gobyerno ni Tatay Digong na mukhang nakuha din ni Marcos. Isa pa yung partner. Galvez. Si Galvez. Si Galvez. O, dalawa sila. Galit na galit. Pinagbabato partner. Tama din po ang paninindigan ng mga to. Huwag kayong makialam. Pero ito partner, nakakatakot. Kasi yung rally nila sa Barm lang noon. Pero ngayon napunta na sa Ayan Mindiola. na, umabot na sa Mindiola. Partner Bimar. Sa Manuel sabi, partner Bisdak, yung sinasabi mo parang linalagyan nila ng puppet na government yung BARM. Anyway, partner, nag-research lang ako ng konti Tiniresearch ko sa akin kumparing si PT. Oh, PT. Oo. Oh. Ang apelyido niya, ang PT. pangalan. Ang pangalan chat. Hindi. Yun nga, yung pangalan niya chat. Ang apelyido niya PT. Oh, ayan. Ito yun. Okay. Anong middle initial? G. Ito na, partner. Hindi, accurate naman yan. Oh, ayan. Hindi kasi, Tulis ng partner, ang update nandyan na. Ang bilis. iniingatan ko kasi na baka kasi mas masila nito eh. Tinitingnan ko kasi kanina si KPL dahil siya yung Muslim. So, iniisip ko siya yung mas dito, 'di ba? Kaya gusto ko magtanong sana sa kanya. Yung pala, walang alam. Hindi, alam ko yan. Kaso ayoko lang masyadong bigyan ng... Oo, kasi mahirap eh, 'di ba? Sensitibo kasi ito, Mahirap partner. siyang maging yung sumikat. Baka mamaya pagdating ko doon, kung ano-ano sinasabi mo. Kaibigan mo pa naman, may LF, di Kaya ba? nga. Ito pala yan, yung tinutukoy natin, may aligasyon daw pala, yung autonomous Muslim region in Muslim Mindanao, kay Lagdamio Jr. Antonio Lagdamio Jr. Ito ang mga pangunahing aligasyon na lumabas sa publiko noong 2024 to 2025. Basahin ko lang mga partner ha. Oh, larga. Aligasyon ng paglustay o pagmaniobra ng pondo para sa BARM. Si dating TISDA chief na Suharto Magudadato ay nag-akusa na may bilyong-bilyong pondong nakalaan para sa BARM na umano'y napupunta kay Lagdamio. Ayun! Grabe, oy! Pera pa rin. Oo. At ito raw ang dahilan kung bakit may mga proyektong hindi natatapos. Ayun. Partner, diba? Sabi ko Wala kanina. naman. Takaw talaga. Kita nyo, oh. Ito pa ang isang aligasyong pangalawa, aligasyon. Ng pakikialam sa politika ng BARM. May mga pahayag mula sa kampo ng mga mangundadato na si Lagdamio ay umano'y nakikialam sa lokal na politika at pinipilit ang ilang opisyal na sumama sa administrasyon o sa ilang alyansang pampolitika. Ayun. Mayroon pa partner dito, mga usapin tungkol naman sa DPWH, pero hindi na natin yan. Oh, yan lang yung pinaka-bold lang. Oh, yung dalawang yun. Nakuha ka na namin. Oh, Ay, pera dyan, partner. Corruption. 2K viewers na tayo. Ayan, Palakpakan oh. naman natin. At saka partner, kung narinig nyo yung sigaw ng mga nagrally, narinig nyo yon, ang sabi nila partner, Pangulong Bongbong Marcos, wag mong gisingin ang mga natutulog na mga mandirigma. Alam mo na partner, yan pagtatayo ng BARM, yan siguro ang isa sa mga dahilan bakit tumahimik yung Mindanao. Hindi ko naman sinabing totally yan ang dahilan, pero isa yan. Siyempre, dahil sa pamumuno ni Tatay Digong, talagang si Tatay Digong lang nakakaunawa doon sa mga taga Mindanao. Talagang nawala, no? Partner, ilang panahon lang, siguro kung 15 years ago, tapos bumalik ka rito, wala na yung mga abusayap, hindi na na-issue, no? Partner, tama ka sige, dyan. tuloy mo. Tama ka dyan, partner Buds, kasi nung panahon nung tayo ay bata pa, naririnig pa tayo. na natin yung mga kaguluhan talaga sa Mindanao. Di ba? Matanda ka na pala. Kahapon lang. Di ba mga panahon na yon, Correct. mayroon pa nga mga kanta na Mindanao, di ba yung Pwede kayo. Freddy Aguilar. Assalamualaikum! Mga ganun. Oo, ayun. Okay. Pinoy versus Pinoy, di ba? Ayun, Kapwa Pinoy. Ay, yung mga asin, di ba? Oo, may mga Cotabato. Tabat. maraming mga nabuo Maraming mga kanta. nilang. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon nga ng digmaan dyan, pero parang yun na yung last. At after noon, naging mapayapa na, tahimik na. Parang yung last Maote. Ayun, yung Maote. Maote group. Yung sa Sambuanga Seeds. Correct. Para makikapil Very pala yun. decisive, no? Very decisive. Magbigay tayo ng mensahe para kay Sambuanga Seeds ba o Marawi Seeds? Marawi Sids. Para kay Marawi. Para Marawi. kay Marawi Sids yung Marawi Sids. Para kay Lagdameo at saka sa mga kapatid nating Muslim. Umpisa mo na, Kasi partner. si Lagdameo, ang sabi ng mga Muslim, ng mga kababayan natin dyan, masyadong pakialamero. Kita nyo, binasa ni BIMR,
pati pondo pinakikialaman na hindi naman tama yan at meron naman talaga namumuno yan. Bakit niya pinakikialaman? Senator, ano ba? Gagawin mo pang senator, ha? Ano ba posisyon nito? Ano posisyon nito, mama na ito? Special Assistant to the President. Parang si Senator Bongo dati kay Tatay Ayun, Digong. no. Ay, partner, mayroon pa pala. Lagdameo, sir, wag naman ganon. Wag niyo po masyadong pakikialaman ang kamusliman. yan, ha? Oo. Partner. Mababait ang mga yan, sumusunod kung ano man ang dapat nilang gawin, kung ano ito iniuutos sa kanila, sinusunod ho nila. Wag niyo pong antayin, sir, na baka putaktihin ho kayo diyan. Partner, partner Buds, no? Sige, Nako, pagbigyan pa yung natin number si 3 Prema. pala, Oh. may kinaugnayan pa pala ito sa ngayon, sa nangyayari ngayon. Yung ano number 3? Ito. Yung ano niya, yung sabi ng kumpare niya. Kumpare niya. Oo, Sinabi ng kumpare kong si Pete. Oo, yun. Sabi dito, mga usapin sa DPWH project. Ayun. Kaya napapanahon din to partner, ano? Ito, Kumbaga ano? ito partner, bigyan lang natin ng mga kababayan natin. Noong 2026, 2026 pa lang ngayon, so ngayon ito. Oo, Palitan natin. Pare, medyo na-advance ka. Ngayon pa lang. Sige. Bagong-bago. Ngayon dapat, 2026, may mga kumakalat na dokumento na may nagtag UPES-SAP na inuugnay ng ilan sa opisina ni Lagdamio. Itinanggi niya ito at sinabi na wala siyang otoridad sa pagpili o pagpapatupad ng mga proyekto ng DPWH. Ayan po, kaya po talaga importante yung mga investigasyon na sinasagawa na Senator Rodante Marcoleta. Mamaya po tatalakayin natin 'yan. May kaugnayan po rin muna dito. Senator Padilla naghain ng panukala para sa paglikha ng Moro Province sa BARM. Naghain si Senator Robin Hood Padilla ng Senate Bill 2008 na naglalayong lumikha ng bagong lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na tatawaging Moro Province. Sakop ng panukala ang 8 munisipalidad ng Special Geographic Area o SGA na binubuo ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidegaw, Tugunan at Ligawasan. Ayon kay Padilla, layunin ng panukala na mapalakas ang representasyon ng mga residente ng SGA, mapabuti ang paghatid ng serbisyong publiko at mapabilis ang pagunlad ng lugar matapos itong maging bahagi ng BARM sa pamamagitan ng plebisito noong 2019. Mga partner, anong masasabi nyo rito? Maikli lang, siguro ilan lang yung may gustong sabihin lang. Ito, maikli lang to. Partner, itong ginawa ni Senator Robin Padilla, karagdagan ito na gagawin niyang isa pang lalawigan para sa mas kaayusan. Ayan, nariyan naman. Oo, kaunlaran na rin. Para hindi magkagulo. Ayun.